Nasaan tayo? Parang maling lugar yata ang napuntahan natin. Hindi tayo nagkamali. Narating na natin ang daan patungo sa impyerno. Master, dahil pagod ka na, magpahinga ka na lang habang buhay. Mula ngayon, ako na ang Diyos ng pagluluto. Xiao Dabao. Nansing. Xiao Dabao, mabuti na lang at pinulot kita at dinala rito. Hindi para hayaan ka lang na matulog ng matulog. Ang cooking competition ay magsisimula na. Bakit hindi ka pa magmadali at maghanda? Cooking competition. Walang kwenta. Nagagawa mo pang hamakin ang cooking competition. Kapag sumali ka sa cooking competition, magkakaroon ka ng pagkakataong makita ang maalamat na Diyos ng pagluluto. Diyos ng pagluluto. Ako ang Diyos ng pagluluto. Miss, nakikipaglaro na naman siya sa taong iyon. Hindi ko talaga maintindihan. Isang hamak na tagahiwa lang, at isa pang hangal. Pero kung makalapit kay Miss ay ganoon na lang. Hindi ba niya alam na si Miss ay lihim na minamahal ng ating senior brother? Ang hangal na ito, wala nang ginawa kundi titigan si Nansing araw-araw. Miss, bakit ka pa nakikipag-usap sa isang hangal? Sa tingin ba niya, karapat-dapat siyang sumali sa cooking competition? Bakit hindi ako karapat-dapat? Kung ayaw mo akong pasaliin, lalo akong sasali. Isa ka lang pulubing pagalagala, kung hindi dahil sa kabutihan ni Miss. Nakupupin ka, wala kang karapatang humawak kahit panghiwa ng gulay kapag nakasali ka sa cooking competition. Mula ngayon, ang pangalan ko ay babaliktarin ko. Masamang balita, si Deputy Wang ay biglang nag-resign at umalis na. Sabi ni Master, kailangan nating pumili. Pumili kayo ng isa sa kusina para sumali sa culinary competition. Ano? Talaga? Totoo nga. Ang culinary competition, magsisimula na agad sa mga orihinal na kalahok. May kulang pang isa. Sino sa inyo ang papalit? Pa, bakit hindi nating pasubukin si Dabao? Mabilis at maayos. Magtrabaho si Dabao. Siguradong walang problema. Master, tagahiwa lang siya ng mga rekado. Siguradong hindi niya kaya. Hay, hoy, gago, wala kang kinalaman dito. Lumabas ka na. Sing-sing, inaaway niya ako. Ikaw. Tama na. Xiao Dabao, subukan mong maghiwa ng tofu. Sige na, bilis. Dabao, bakit hindi ka pa tapos maghiwa? Maghihiwa lang ng tofu, ang bagal-bagal mo pa. Wala ka talagang silbi. Tapos na ko. Well, si tofu. Hindi masama. Ang magiging kapalit ay ikaw na. Master, ang culinary competition na ito ay tungkol sa reputasyon ng ating Kinyon Restaurant. Kung isang gago ang isasalin natin, hindi ba parang ginagawa lang nating biro ito? Magsisimula na ang laban anumang oras. Wala na tayong panahon para mag-alala pa. Kayong lahat, iligpit na ang mga gamit nyo at maghanda ng umalis. Opo, at ikaw. Mag-ayos ka na ng gamit at isama mo rito si Xiao Dabao. Opo. Dabao, mauna na kaming umalis. Aalis na ako. Huwag mong kalimutang patayin ang kalan. Sige po. Nasaan na ang sombrero ko? Siya nga pala. Ano nga ulit ang sinabi niya? Hayaan na nga. Aalis na muna ako. Sandali lang. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sabi ni Master, kailangang ihanda ang mga sahog bago ang laban. Kailangan mong ihanda muna itong lahat ng mga sahog bago ka makaalis. Naintindihan mo? Sige, maghihiwa na ako. Akala mo ba ay karapat-dapat ka na sumali sa paligsahan sa pagluluto? Maghiwa ka na lang ng maigiryan. Ano tong amoy na to? Ang weird naman. Chef God. Master. Dahil pagod ka na, magpahinga ka na ng habang buhay. Mula ngayon, ako na ang Chef God. Sa ganito kaimportanteng paligsahan, kayong taga Kinyon Hotel, ay huli ng isang buong oras. Parang wala kayong respeto sa akin. Bilang isang hurado, Master Lu, mayroon po ba tayong hindi pagkakaunawaan? Ano? Eksaktong alas 10 na, nakarating kami ng nasa oras. Nasa oras, alas 9 ang oras ng paligsahan. Ipinaalam ko ito sa lahat ng maaga. Hindi ba kayo nakatanggap ng abiso? Ang oras ng paligsahan. Sino ang nag-abiso? Parang si Deputy Wang iyon. Senior brother, bakit ang pabaya mo naman?
Sa ganito kaimportanteng paligsahan, talagang nahuli ka pa. Siya nga pala, ipakikilala ko sa iyo ang isa, sa mga bagong chef ko. Chef Wong. Pasok ka. Kaya naman pala, kayo ang may pakana ng lahat ng ito. Kayo ang lumabag sa patakaran. Anong kinalaman ko riyan? Master Lu, ayon sa patakaran, dapat ba nating kanselahin ang kanilang kwalifikasyon sa paligsahan? Ginoong Lu, kami ay sadyang pinagplanuhan. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Master Jiang, bilang isang hurado, dapat akong kumilos ayon sa mga patakaran. Ayon sa tuntunin, maliban na lang kung sa loob ng 10 minuto, ay maihanda ninyo ang lahat ng sangkap. Kung hindi, mapipilitan akong i-disqualify kayo sa kompetisyon. Ano? 10 minuto. Ito, Ang paghahanda ng mga sangkap ng onsite ay nangangailangan ng kahit isang oras man lang. 10 minuto. Hindi ba't imposible namang gawin yan? nasaan si Xiao Dabao? Hindi ba siya ang dapat na naghahanda ng mga sangkap? Master, huli na ang bastardo na si Xiao Dabao. Hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Ano, ang siya o dabao na ito, nagawa pa talagang mahuli. Sobrang laki ng tiwala sa kanya ng master. Pero pumalpak siya sa pinakakritikal na sandali. May nagtangkang sumabotahe sa atin. Wala tayong ibang dapat sisihin. Huli na ang lahat. Senior brother, sa tingin ko, mas mabuti pang isama mo na ang mga tao mo. At umalis na lang. Ang tanyag na Kinyon Restaurant ay matatanggal lang pala dahil sa pagkahuli. Siguradong lalabas ito sa headline ng balita bukas. Ang Kinyon Restaurant, ang reputasyon bilang nangungunang kainan, ay tuluyan ng mawawala. Dahil ganito ang nangyari, wala akong magagawa kundi ipahayag ang pag-disqualify sa Kinyon Restaurant. Sandali lang. Dabao. Hindi ko akalain na naging tulala ako sa loob ng 3 taon. Salamat kay Jiang Nangsing at iniligtas niya ako. Sa pagkakataong ito, ituring niyo na itong pambayad ko sa utang na loob. Xiao Dabao. Hindi ba siya nakakulong? Dabao. Ito ang mga... Master, ito ang mga sangkap na ipinahanda niyo sa akin. Diyos ko, hindi lang ito mga sariwang gulay. Maging ang pinakamahirap ihanda ng mga tadya, pata, at pati mga seafood ay ayos na lahat. Dabao, napakahusay mo talaga. Xiao Dabao, sa loob ng napakaikling oras, paano mo ito nagawa? Nakita ko lang po ang mga yan sa refrigerator. Siguro ay mga tirang. Sangkap yan mula noon. Kaya pala, mukhang pati, ang langit mismo ay pumapabor sa ating Kinyon Hotel. Dabao, sa pagkakataong ito, utang namin ito sa iyo. Sinuwerte lang talaga ang hangal na ito. Hinayaan pa siyang magpasikat. Kung hindi siya pumalpak, kailangan ba nating gumamit ng mga hindi sariwang sangkap sa laban? Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama sa laban na ito, mananagot ka sa akin. Tama na yan. Ang mahalaga ay kwalipikado na tayo sa laban. Gamitin na natin ang mga ito. Teka, parang may mali. Ang mga hiwang ito, at ang pagkasariwa nito, malinaw na kapoproseso lang ito. Anong problema, pa? Wala lang. Ginoong Lu, handa na ang aming mga sangkap. Maaari na ba tayong magsimula? CJ, dahil handa na ang lahat ng sangkap, ipinapahayag ko na. Ang Kinyon Hotel ay maaari nang magpatuloy sa kompetisyon. Sandali. Hindi ako sang-ayon. Master Yao, may gusto ka pa bang sabihin? Ano man ang mangyari, ang Kinyon Hotel ang unang lumabag sa patakaran. Hindi natin sila maaaring palampasin ng ganoon na lang. Ano ang balak mong gawin? Jen Gohao, gusto kong itaya mo ang Kinyon Restaurant. Ang ancestral na unang restaurant bilang pusta. Dito mismo sa paligsahang ito sa pagluluto, hamunin mo ako sa isang Feng Daoli, duelo ng talim. Ano? Feng Daoli. Pa, ang Feng Daoli, ang pinakamalupit na pustahan at labanan. Sa mundo ng mga chef, ang matatalo ay kailangang pumutol ng sariling braso. Mula noon ay aalis na siya sa mundo ng pagluluto at kailanman ay hindi na magiging chef. Huwag po kayong pumayag. Yao Kun. Seryoso ka ba talaga? Senior, noong panahon ng guro, ipiniilit niyang ipamana sa iyo ang Kinyon Restaurant. Sinabi pa niyang ikaw lang ang may karapatang magmana ng unang restaurant. Ako, si Yao Kun, ay hindi papayag. Ngayon, dito sa Feng Daoli na ito, papatunayan ko na ang dapat magmana ng titulo ay ako. CJ, dahil ganyan din naman ang mga dating alitan, tatapusin na natin ng sabay-sabay ngayon. Pumapayag ako. Mabuti. Mas mabuti na rin ang ganito. Magsisilbi akong saksi. Sa paligsahang ito ngayong araw, sa pagitan ng Kinyon Hotel at Hualong Hotel, itataya ang titulong unang restaurant para sa gaganaping Feng Daoli. Pa,
Siguradong matagal nang naghanda si Yao Kun. Hindi po kayo dapat pumayat. Dahil may taong sadyang nagbabalak ng masama, hindi na tayo makakatakas kahit anong gawin natin. Ang Kinyon Restaurant ay naipasa na sa maraming henerasyon. Ang titulo ng unang restaurant ay hindi maaaring mawasak sa aking mga kamay. Ipinapahayag ko, ang culinary competition, magsisimula na ngayon ang Kingzhou Regional Finals. Para sa round na ito, susubukin ang basic skills sa paghahanda ng mga sangkap. Hand-beaten beef. Bibigyan kayo ng 15 minuto para ihanda ang beef. Pagkatapos ng 15 minuto, kung kaninong kampo ang makakagawa ng mas bouncy na beef balls, siyang mananalo. Senior brother. Ang kalabanin ako. Ang pinakamaling desisyong ginawa mo sa buong buhay mo. Nyupseong ng pamilyang New sa Jinling. Turuan mo ako. Nyupseong. Ang dating National Imperial Chef, anak ni Master New. Ganun ba talaga kagaling ang Nyupseong na yan? Ang ika-6 na henerasyong tagapagmana ng pamilyang New sa Jinling. Ang pamilyang New sa Jinling ay tanyag sa kanilang hand-beaten beef balls. Ang huling 5 henerasyon ng kanilang ninuno ay pawang mga National Imperial Chef. Pagdating sa culinary skills, hindi masyadong sikat ang pamilyang New. Pero pagdating sa technique ng hand-beaten beef balls, sa buong Great Xia, ay walang makakatalo sa kanila. Patay na sa aming culinary skills. Si Senior Brother ang pinakamagaling, pero ang hand-beaten beef balls ay ang kanilang ancestral secret technique. Baka kahit si Senior Brother ay hindi makapanalo. Ano naman kung ancestral technique yan? Master, hayaan niyo akong lumaban sa unang round. May tiwala akong matatalo ko siya. Tama, si Senior Brother ang pinakamahusay na pambato. Hindi. Ako ang piliin nyo, ako na ang lalaban. Gonggong, yung tungkol sa pagkahuli mo kanina, hindi pa tayo tapos doon. Huwag kang manggulo rito. CJ. Unang laban, Dabao, sige na, hala. Ano, pinapunta talaga siya ni Master. Hamak na tagahanda lang siya ng mga saho. Isang tagahanda laban sa anak ng isang pambansang eksperto. Hindi ba't isang malaking biro ito? Naiintindihan ko na. Siguradong taktika ito ni Master. Ang diskarte ni Tianji sa karera ng kabayo. Isasakripisyo ang mahinang kabayo para sa malakas. Gagamit ng isang hamak na tagahanda para pampuno lang. Para ubusin ang lakas ng pambansang eksperto ng kalaban. Para mapanatili ni Senior Brother ang kanyang lakas. Guys. Hoy, higante. Ang laki ng katawan mo, ah. Isang hangal. Sino ka ba? Ah, ako ba? Ako ay ang Kinyon Restaurant, tagahanda ng mga sahog. Isang baliw na tagahanda lang ng sahog. Anong kalokohan ito? Kayong mga taga Kinyon Restaurant, masyado nyo yata akong minamaliit. Jeng Gohao, nagpadala ka talaga ng isang baliw para sumali sa kompetisyong ito. Ang Kinyon Restaurant na ito, ngayong nasa mga kamay mo na, ay talagang wala ng silbi. Bigyan mo nga ng matinding leksyon, ang hangal na ito. Gusto kong makita silang lahat na mapahiya ng husto. Dabao, mag-iingat ka ha? Ay. Sing. Kapag nanalo ako, pwede mo ba akong bigyan ng pabuya? Puro kakalokohan. Kung mananalo ka nga talaga, kahit ano ay papayag ako. Talaga? Kapag nanalo ako mamaya, pwede mo ba akong halikan sa pisngi? May gana ka pang makipaglandian ha? Baliw, titiyakin kong matatalo ka mamaya hanggang sa mapaiyak ka at hanapin ang nanay mo. Ang mga katulad mo, kaya kong pumatay ng 10 tao sa isang palo lang. Sadyang kahanga-hanga ang husay ni Nyupseong, tunay na tatak ng pamilya niyo. Nagawa na ni Nyupseong ang sining ng pagpukpok ng baka, nang may ganap na perpeksyon. Napakakatakot na lakas. Sa madaling salita, isa siyang humanoid machine. Ano ang ginagawa niya? Bakit wala man lang siyang kagalaw-galaw? Lagot na ang hangal na ito. Hindi kaya siya ay tuluyang natulala sa aura ni Nyupseong. Sabi ko na sa inyo, hindi niya kaya. Dabao, ang paggawa ng hand-pounded beef. Siyempre, kailangan gumamit ng pamalo. Ano bang ginagawa mo? Minamasahe ko. Minamasahe ang karne ng baka. Grabe ang hangal na ito. Paano niya naisip yon? Guro, tingnan niyo po. Ito ang resulta ng pagpili niyo sa hangal na ito at hindi sa akin. Sa huling 2 laban, ako na lang ang tanging makakapagligtas sa atin. CJ, ang round na ito ay wala man lang kahit anong hirap. Tingnan niyo ang cutie na yan, hanggang ngayon ay naroon pa rin siya, tulala pa rin. Xiao Dabao, ano bang ginagawa mo riyan? Nakakahiya ka, umalis ka na riyan, may huli pang isa. Parang nagbago ang aura niya. Ito ang Nijin, Inner Force. Anong nangyari? Napakalakas na puwersa. Ang lakas na ito, posible bang galing sa hangal na iyon? Nijin,
Ito ay ang inner force sa paggawa ng hand-pounded beef balls. Ito ang pinakamataas na antas. Akala ko ay isa lamang itong alamat. Kahit na tila, magaan lang ang bawat pagpukpok. Sa katunayan, nagtataglay ito ng nakakatakot na lakas. Ang mga beef balls na ginawa sa ganitong paraan ay napaka-bouncy at makunat. Napakasarap kagatin. Impossible. Ang ginawa mong beef balls ay siguradong hindi tatalo sa akin. Hoy malaki, hindi ka ba naniniwala? Kung gayon, tikman mo para malaman mo. Diyos ko, ito ang Neijin. Napakalakas at nakakatakot na puwersa. Kailan pa nagkaroon ang King Sao ng ganitong klaseng tao? Ipinapahayag ko, sa unang laban, si Xiao Dabao ang panalo. Napakagaling. Dabao, hindi ko akalain na may ganito ka pa palang galing. Hindi ba't puro lakas lang yan? Para sa isang kusinero, ang pinakamahalaga ay ang galing sa pagluluto. Kung lakas lang ang mayroon ka, habang buhay ka na lang na magiging tagahiwa. Tama ang senior brother. Kung hindi, bakit si Xiao Dabao ay isang tagahiwa pa rin? Niuk Sayong. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako. Hindi ko rin alam. Ang Neijin, ang pinakamataas na antas sa paggawa ng handmade beef balls, maliban sa unang ninuno ng aming pamilyang Niu, wala pang nakakaabot sa antas na yon. Maliban na lang kung ano, maliban na lang kung naabot na niya ang antas ng God of Cookery. Kung hindi, imposibleng matutunan iyon. Wala akong pakialam, sa bawat laban na darating. Kailangang manalo ako. Huwag nyo isiping dahil sa swerte, ay maililigtas nyo na ang pangalan ng First Restaurant, hahayaan ko muna kayong magsaya ng sandali. Pero mamaya, sisiguraduhin kong, hindi na kayo makakangiti pa. Hahaha. Ipinahayag ko. Pagsisimula na kayo ng ikalawang laban. Ang hamon. Stir-frying. Stir-frying pala ang ikalawang laban, hindi ba yan ang specialty ni Master Brother? Sino ba ang hindi nakakaalam na magaling sa stir-fry si Master Brother? Siguradong panalo na si Master Brother sa round na ito. Master Huang, ikaw na ang bahala. Turuan mo sila ng matinding leksyon. Masusunod, maraming taon nang nagretiro ang inyong lingkod at matagal na akong hindi nakakita ng eksperto sa Neijin na kasing galing nito. Itong batang ito, marahil ay biniyayaan siya ng pambihirang lakas. Ngunit sayang, puro lakas lang ang mayroon siya. Hindi niya pa rin ako matatalo. Kayo, maglabas na lang kayo ng marunong talagang mag-stir-fry. Sino ba ang taong ito? Kahit sino pa siya, si Master Brother ang kinikilalang stir-fry king ng king yun. Sisiw lang iyan sa kanya. Master, hayaan niyo akong lumaban. Master! Napakagaling ng taong ito. Magaling? Anong magaling doon? Para sa isang hangal na tulad mo, syempre magaling siya sa paningin mo. Ngunit para sa akin, wala siyang binatbat. Ha? Ako ang haharap sa iyo. Ipinahayag ko, ang ikalawang laban. Pagsisimula na ngayon. Sasabihin ko na sa iyo, ang lulutuin ko ngayong araw ay ang aking pambatong specialty. Ang stir-fried crab, pinapayuhan kita, sumuko ka na ng maaga. CJ, dahil magluluto ka ng alimango, kung gayon, gagawa ako ng sa ipakasi. Magtuos tayo para malaman kung sino ang mas magaling. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas para kontrolin ang apoy. Ang teknik na ito, bakit parang napakapamilyar? Nagpapanggap lang siya na may milagro. Huang Yu, alak na Huang. Naaalala ko na, ang taong ito ay walang iba kundi ang Firecloud Evil God, Huang Lili. Sino ba si Huang Lili? Bakit hindi pa natin siya narinig noon? 10 taon na ang nakakalipas. Nang ma-blacklist siya ng Chefs Association, kung hindi niyo siya kilala, normal lang yon. Ang dahilan kung bakit siya na-blacklist ay dahil ang taong ito ay mahilig makipagpustahan sa mga labanan sa pagluluto at ang mga paraan niya para manalo ay napakadumi. Ang taong ito ay may dalawang natatanging teknik. Una, ang paggamit ng panloob na lakas para payabungin ang apoy. Pangalawa ay ang paggamit ng parmakolohiya. Dalubhasa siya sa pagsabotahe sa putahe ng kalaban. Sa paghahalo ng mga sangkap na may magkakasalungat na katangian, ang pagkain niluto sa ganitong paraan ay sisira sa panlasa ng mga hurado. Kapag natikman ng mga hurado ang kanyang luto, hindi na nila magagawang lunukin ang luto ng iba. Kaya naman magbibigay sila ng mababang marka. Sa ganitong maruming paraan, gaano man kasarap ang luto ng kalaban, ay tiyak na matatalo pa rin sila. Kaya naman, binigyan siya ng mga tao ng palayaw na Evil God of the Kitchen. Kung gayon, kailangan lang nating mauna sa paghain ng pagkain bago siya, di ba? Walang silbi yan. Napakagaling ng taong ito sa pagkontrol ng apoy. Habang nagluluto siya, naghahalo siya ng napakaraming Huangju. Sa ganitong paraan, mapapalakas nito ang apoy at mapapabilis ang pagluluto. Kahit gaano pa kagaling ang isang chef, hindi nila mapapantayan ang bilis niya sa paghain. Kung magkakagayon, hindi ba't siguradong talo na si Kuya? Song Hee,
Bilisan mo, dapat kang makapaghain bago siya. Ayos lang po, guro. Itong niluluto ko, ang mahalaga ay ang manuot ang lasa. Kahit bigyan ko pa siya ng 10 minuto, walang problema. Sa laban na ito, siguradong panalo ako. Tapos na ang luto ko, mga hurado, pakitikan po. CJ. Huwag, hindi yan pwedeng kainin. Master Jiang, anong ginagawa nyo? Ang panggugulo sa kompetisyon ay maaaring magresulta sa pagkatalo nyo. Ginoong Lu, hindi nyo po ito pwedeng kainin. Bakit hindi pwedeng kainin? Baka naman sa loob ng ulam niya ay may lason. Tama. Si Master Huang ay isang respetadong veterano sa industriya. Posible bang maglagay siya ng lason sa pagkain nito? Basta, talagang hindi ito pwedeng kainin. Mabuti pa, kapag natapos na ang disipulo ko, saka na tayo mag-usap. Iyon kuya. Sa kompetisyong ito, ang unang maghain ang siyang unang titikman. Iyan ang patakaran. Bakit? Ang Kinyon restaurant nyo ba ay hindi kayang matalo? Na, mabilis siyang nakapagluto. Bakit pa kami maghihintay sa inyo? Hindi ba kayang matalo ng Kinyon Restaurant? Ayos lang po, guro. Kilala niyo naman ang galing ni kuya. Hayaan niyo muna sila. Tama yan. Sinong nagsabing hindi kayang matalo ng aming Kinyon restaurant? Paunahin mo siya. Lanan. CJ, anong husay ng pagkakaluto ng saipang sina ito? Napakalambot at napakakinis. Napakasarap ng lasa. Lagot na. Huwag po kayong mag-alala, Master. Anong silbi ng pagiging mabilis? Ang masarap na lasa ang pinakamahalaga. Hindi ako naniniwalang ang isang peking alimango ay matatalo ang akin. Tunay na alimango. Tapos na po. Master Lu, pakitikman po ito. Sige, matikman niya. Hindi maaari, hindi pwedeng makain ng hurado ang alimango ni Songhee. Dahil dito, magreaksyon ang epekto ng gamot. Maliban sa alimango ni Huang Lili, wala na siyang matitikman na iba pa. Sa susunod naming laban, siguradong matatalo tayo. Huwag. Stay. Hoy matanda, huwag kang makialam. Pigilan niyo siya, bilis. Master Lu, ang alimango kong ito ay ang pinakamahusay sa Kinyon. Sigurado akong pagkatapos ninyong matikman ito, hindi niyo na ito makakalimutan habang buhay. Sige, hayaan mong subukan ko. Tapos na. Wala na, tapos na ang lahat. Xiao Dabao, anong ginagawa mo? Nakita ko kasi kanina habang nagluluto ka, hindi ka naglagay ng asin, kaya nilagyan kita ng kaunti. Kahit kaunti lang. Ako ang dakilang hari ng gisa. Akala mo ba hindi ko alam kung naglagay ako ng asin o hindi? Sinira mo ang niluto ko. Sira na ang lahat. Nako, kaunti lang naman ang nilagay ko. Ayos lang yan, pwede pa namang kainin. Sa dami ng nilagay mong asin, makakain pa ba ito? Siguradong hindi na iyan makakain. Ang hangal na ito, sinasadya mo talagang manggulo, no? Master Lu, maghintay lang po kayo sandali. Nanggugulo ang baliw na ito. Ako muna ang bahala rito. Pagkatapos ay ikaw naman. Ang batas ay batas. Tapos na ang oras. Kung hindi nyo pa ako pakakainin, direkta na kayong talo. Handa na. Itong ginisang alimango mo, mabango ang amoy nito, pero sobrang alat ng lasa. Pasensya na. Ipinapahayag ko, sa round na ito, panalo ang Hualong Hotel. Baliw. Pesteng baliw ka. Dapat ay nanalo na ako. Talagang nanggugulo lang si Xiao Dabao. Panalo na sana ang sitwasyon. Kasalanan itong lahat ni Xiao Dabao. Isang bulok na itlog lang talaga ang sumisira sa lahat. Grabe naman. Pa, anong gagawin natin? Kinain ni Elder Lu ang alimango. Tumalab na ba ang lason ni Huang Lili? Hindi. Dapat sana, matapos kainin ang ulam ni Huang Lili, masasira ang pang-amoy at panlasa. Pero hindi ito nangyari kay Elder Lu. Ibig bang sabihin? Dahil ito sa asin na inilagay niya kanina. Ibig niyo bang sabihin, ang asin na inilagay ni Dabao, ang nakasira sa epekto ng alimango ni Huang Lili? Kakaiba. Tila alam ng baliw na yon. Na asin lang ang makakapigil sa laso ng alimango ko. Ayos lang. Tutal, may pangatlong round pa. Para sa laban na ito ngayon, nagbuhos ako ng matinding pagsisikap. Dahil narito siya. Sigurado nang ako ang mananalo sa laban na ito. Ipinapahayag ko, ang huling pagsubok, magsisimula na ngayon. Gagamit ng sistemang pagtutulungan ang labang ito. Bawat kampo ay pipili ng 2 tao para magtulungan sa isang putahe. Sa kompetisyong ito, maaari nang pumili ng lalaban si Master Yao. Sapat na ang isang tao mula sa panig namin. Sino ang taong yan? Bakit parang hindi ko pa siya nakikita? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Naalala ko na, siya si Wang Hai. Nakakuha na siya ng 18 sunod-sunod na panalo. Isang malakas na dark horse sa mundo ng pagluluto. Sa kompetisyong ito ng pagluluto, siya ang paboritong manalo ng kampyonato. Kaya naman pala siya yon. Wala lang ang lahat ng iyan.
Marahil ay hindi nyo pa alam. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Wang Hai. Siya ang huling disipulo ng kasalukuyang Chef God na si Tanglong. Kilala siya bilang Little Chef God. Ang maalamat na Little Chef God. Hindi maaari. Ibig bang sabihin nito, maswerte tayong makita ang Little Chef God na magluluto ngayong araw. Tanglong. Yao Kun, totoo nga ito. Tunay nga siyang disipulo ng Chef God. Tama yan. Ang Little Chef God ay kinuha ko gamit ang malaking halaga ng pera. Kaya senior, sa araw na ito, hindi nakapanghihinayang ang pagkatalo mo. Impossible, Master, dahil si Wang Hai ang kasalukuyan. At huling disipulo ng Chef God na si Tanglong. Wala siyang dahilan para tulungan si Yao Kun. Maaari kayang peke siya. Hindi, mukhang totoo siya. Chef God, ang kanyang pangalan ay kilala sa buong mundo. Walang sinumang mangangahas na magpanggap na siya ang disipulo ng Chef God. Hindi ba't isa lamang siyang disipulo ng Chef God? Ano bang ipinagmamalaki mo? Kahit ang Chef God pa ang pumunta rito ngayon, lalabanan ko pa rin siya. Huwag kang bastos. Ang makatapat, ang disipulo ng Chef God, labanan ng mga huling disipulo. Isang karangalan din ito para sa akin. Tama yan, ang makatapat ako sa isang entablado, ay siguradong ang iyong pinakamalaking karangalan sa buhay. CJ. Ngunit dahil malubha ang aking mga sugat ngayon, hindi ako makakasali sa paligsahan. Kaya ang aking dalawang disipulo, ang lalahok para sa akin. Songhee, Guro, ikaw ang sasalang. Salamat, Guro. Huwag kayong mag-alala. Ang naunang round na yon ay dahil lang sa panggugulo ng hangal na ito. Sa round na ito, sisiguraduhin kong mananalo tayo. Teka, Guro. Sino ang balak ninyong piliin bilang isa pang lalahok? Si Yao Dabao. Handa ka bang kumatawan sa ating Kinyon Hotel para sa huling laban na ito? Ano? Guro, sinira na nga ng hangal na ito. Ang isang sigurado na nating panalo. Bakit siya pa rin ang pipiliin nyo? Guro, hindi niyo siya pwedeng piliin. Paano niyo magagawa? Ipagkatiwala ang kinabukasan ng Kingyun Hotel sa isang hangal na tagahiwal lang. Guro, mag-isip po kayong mabuti. Sigurado ako. Dabao, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ang ating Kinyon Hotel at muling ipakita ang iyong galing. CJ, pumapayag ako. Sinasabi ko sa inyo, Kinyon Hotel, wala na ba talaga kayong ibang tao? Isang hamak na tagahiwa lang ang isasabak nyo, laban sa ating Little Kitchen God. Ayos lang iyan, kahit sino pa ang iharap nila. Tutal sa Kinyon Restaurant na ito, puro mga walang kwenta lang naman ang natitira. Hindi sila karapat-dapat sa atensyon ko. Pwede na ba tayong magsimula? Mukhang para sa huling laban na ito, mukhang ako lang ang maasahan dito. Hangal, halika rito at tumulong ka sa akin. Sandali lang. Songhee, ibigay mo ang kutsilyo kay Dabao. Bakit po, Master? Sa laban na ito, ikaw ang magsisilbing assistant ni Xiao Dabao. Siya ang magiging head chef. Ano? Master, hinahayaan niyo ang hangal na ito na sumali sa kompetisyon, sige na. Pero bakit niyo siya gagawing head chef ngayon? Napag-isipan niyo na po ba itong mabuti? Ang gawing head chef si Dabao. Sigurado ba kayong ubra ito? Ang resulta ng laban na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa kapalaran ng Kinyon Restaurant. Kapag natalo tayo sa pustahan, kailangan niyo pong putulin ang sarili ninyong braso. Master, nawawala na yata kayo sa katinuan. Pumili ka ng isang hangal para maging head chef. Ano bang iniisip niya? Sa tingin ko, alam niyang wala siyang laban sa Little Chef God, at tiyak na matatalo na siya, kaya pinabayaan na lang niya. CJ, Senior Brother, hindi ko inaasahan na ang alitan nating dalawa na tumagal ng maraming taon ay matatapos lang sa ganito kakatwang paraan. Tunay ka ngang isang ulyanin na matanda. Dabao, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Master Jiang, ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ipaubayan niyo na sa akin. Napakawalang kwenta nito. Sa harap ng tunay na galing, ang ginawa niyo kanina ay sadyang nakakatawa. Magsimula na tayo. Sa ikatlong yugto ng laban na ito, ang magiging tema ay pagluluto ng sopas. Mayroon lamang kayong 1 oras. Ipinahahayag ko ang formal na pagsisimula ng ikatlong laban. Sige na nga, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang agwat ng isang ordinaryong tao sa isang henyo. Angat! Iyan ang natatanging teknik ng Diyos ng pagluluto, ang kamay ng paghiwalay ng buto. Gawa niya talagang kunin ng buong buo ang mga buto ng manok at ihiwalay ito mula sa karne ng manok. Talagang kahanga-hanga, ito talaga ang antas ng disipulo ng Diyos ng pagluluto. Kaya ba talaga itong gawin ng isang tao? Akala ko, ang paraan ng pamilya niyo sa paghiwa ng baka ay umabot na sa sukdulan ng galing. Hindi ko akalain na, sa harap ng kamay ng paghiwalay ng buto, ang aking handmade na beef meatballs ay parang gawa lang ng isang bata sa elementarya. Grabe, ang batang Diyos ng pagluluto. Nararapat na talaga siya sa kanyang reputasyon. Hindi lang bukod tangi ang kanyang teknik, kundi maging ang putahin ito ay talagang pambihira at kamangha-mangha. Master Lu, hindi ba't isa lamang itong ordinaryong lotus leaf chicken? Mali, ito ay binago at pinasarap ng Diyos ng pagluluto. Ang Supreme Lotus Leaf Chicken.
May tuturing itong obra maestra sa lahat ng mga sopas. Upang magawa ang lotus leaf chicken na ito, hindi lamang dapat masterin ang kamay ng paghiwalay ng buto, kundi kailangan din itong kontrolin ang napakalakas na panloob na lakas upang kontrolin ang apoy. Sa mundong ito, bukod sa Diyos ng pagluluto, sa tingin ko ay ang batang Diyos ng pagluluto lamang ang makakagawa nito. Tingnan ninyo. Ang hangal na yon, ano ba ang ginagawa niya? Bakit mo pa siya titingnan? Pagsasayang lang iyan ng oras. Hoy, hangal, bakit nakatunga nga ka pa riyan? Nagsimula na ang iba. Ay, baka naman, sadyang gusto niya tayong matalo. Gaya rin ako sa kanya. Kamay na naghihiwalay ng litid at buto. Ang tanga mo talaga. Iyon ay ang maalamat na teknik ng Chef God. Huwag mong sabihin iniisip mo na kaya mo itong matutunan at magamit agad. Huwag ka ng maraming satsat, tumabi ka. Hayaan mong ako ang magluto. Baka manalo pa tayo. Huwag kang magmadali. Para sa'yo, may sarili akong plano. Heto, hawakan mo to. Para saan to? Sabi ng hawakan mo eh. May paggagamitan to. Alugin mo, pampawala ng kalasingan. Ang lakas ng loob mong utusan ako. Kapag sinabi kong hawakan mo, huwag ka ng maraming satsa. Kukunin mo ba o hindi? Ang bobong ito, gagawin mo pa akong assistant mo. Nananaginip ka ng gising. Asa ka pa. Senior brother. Naglakas loob kang saktan ako. Bakit? Ano kayon kung saktan kita? Isa akong head chef. Hamak na assistant ka lang. Kapag sinabi kong hawakan mo. Huwag ka ng maraming satsat. Umayos ka nga. Sa gitna ng lahat ng ito, nagagawa pa ni Xiao Dabao na makipag-away sa kasama. Sa tingin ko, tapos na talaga ang Kinyon Hotel ngayon. Tingin ko, itong si Xiao Dabao, dahil alam niyang wala siyang binatbat. Nananakit na lang at nagwawala. Nakakadiri talaga. Xiao Dabao, matagal na kitang tinitiis. Papatayin kita. Tama na. Master, dito sa kusina, ang head chef ang masusunod. Iyan ang batas dito. Pero siya, gawin mo ang sinasabi niya. Sige. Hangal. Maghintay ka lang. Guys, ihahain na ng batang Diyos ng kusina ang luto niya. Ito ang maalamat na pangitain. Ang daan-daang ibon na nagpupugay sa Phoenix. Daan-daang ibon na nagpupugay sa Phoenix. Sinasabing kapag ang maalamat na, celestial na sopas ng manok ay naluto, saka lamang lilitaw ang fenomenong ito. Diyos ko, ang masaksihan ng personal ang maalamat na. Daan-daang ibon na nagpupugay sa Phoenix. Sulit na kahit mamatay pa ako. Celestial na sopas ng manok. Siguradong celestial na sopas ng manok ito. Sinasabing ang sopas na ito, sa amoy pa lang nito, hindi ka na magugutom sa loob ng 3 araw. At 3 gabi kahit hindi kumain o minom. At kung sakaling, makatikim ka kahit isang subo lang. Hindi lamang nito, mapapagaling ang mga malalang sakit sa katawan. Maaari pa nitong pahabain ang iyong buhay. Celestial na sopas ng manok na pala ito. Posible kayang, ang aking naging desisyon, ay talagang mali. Senior, nakahain na ang luto ng batang Diyos ng kusina. Ano pang tinatambay-tambay nyo riyan? Huwag ninyong sabihin, gusto nyo nang sumuko. Xiao Dabao, kanina mo pa yan inaalo. Sapat na siguro yan, di ba? Ayos na, ibigay mo na sa akin. Ipagdasal mo na manalo tayo dahil sa alak na ito. Dahil kung hindi, papatayin kita. Pa, si Dabao, magtatagumpay kaya talaga siya. Wala na tayong magagawa kundi sumugal sa huling pagkakataon. Sana ang huling sangkap na ginamit niya, ay magdulot ng isang himala. Ininom niya ang alak. Anong ibig mong sabihin? Ang tagal-tagal kong inalog yon, tapos inumin mo lang. Anong nangyari? Ay, nga pala, hindi ko naman sinabi. Nagagamitin ito sa putahe. Hay nako, baliw ka talaga. Hindi dapat kami naniwala sa'yo. Yari na, naloko tayong lahat. Nang baliw na ito, pinaglalaruan lang niya tayo. Master Lu, ngayon, maaari mo nang i-anunsyo ang resulta ng laban. Inaanunsyo ko. Para sa 2 round, panalo ang Hualong Hotel. Kuya, iyan ang napala mo, sa pagtitiwala sa isang baliw. Kuya, tapos na ang laban. Gawin mo na. Sige na, kuya, gawin mo na. Putulin mo na ang sarili mong braso. Tay, Master, Jen Gohao, isa ka rin, master chef ng 100 taong restaurant. Bakit, naduduwag ka na ba? Putulin mo na ang braso mo. Kuya, anong tinutunganga mo pa dyan? O baka naman, gusto mo ako na ang tumulong sa'yo, Master Jiang, dahil tinanggap mo ang hamon. Dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Ito ang batas sa mundo ng mga kusinero. CJ, talo ako. Ako na ang gagawa nito. Dabao, Master Jiang. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kayong magmadali. Xiao Dabao, ang pagkatalong ito, dahil sa'yo ang lahat ng ito, at nakuha mo pang sabihin hindi pa tapos. Xiao Dabao, dahil sa'yo, sinira mo ang Kinyon Restaurant. Ngayon, dahil sa'yo, kailangang putulin ni Master ang sarili niyang braso. Kung mayroon ka pang kaunting konsensya, ngayon na, tanggapin mo ang taga para sa iyong amo. Tama yan, putulin mo ang sarili mong braso. Sigurado ba talaga kayo? Nasiguradong panalo na siya. Ang sa kanya ay isang immortal grade na sopas ng manok. Ano ang panama mo sa kanya? Immortal grade na sopas ng manok. Walang kwenta yan. Anong
Anong sinabi mo? Naglakas loob kang insultuhin ang sopas ko. Lapastangan, hambog na tanga, hindi mo alam ang kinalalagyan mo. Naglakas loob ka pang hiyain ang munting chef god. Nasa harap mo na ang immortal grade na sopas ng manok. Nagawa mo pa itong siraan. Sa tingin ko, tuluyan ng natuliro sa takot si Xiao Dabao. Nga, ang bone-shattering hand at ang 100 birds paying homage to the phoenix. Lahat ng iyon ay nakita mismo ng ating mga mata. Paanong magiging peke ang immortal grade na sopas ng manok? Bone Shattering Hand. Nakakita na ba kayo ng tunay na Bone Shattering Hand? Ang tunay na teknik ng Bone Shattering Hand ay hindi naglalabas ng mga buto ng manok. Sa halip, ang mga buto ng manok ay dinudurog gamit ang internal energy para gamitin sa pagpapakulo. Dapat ninyong malaman, ang mga buto ang siyang pinaka-esensya. Kalokohan. Ang teknik na Bone Shattering Hand ay malinaw na itinuro sa akin mismo ng aking gurong si Tanglong. Gusto mo bang sabihin na mas magaling ka pa kaysa sa Chef God? Itong Immortal Grade Lotus Leaf Chicken, maging si Tanglong ay 70% lang ang natutunan. Pagdating naman sa'yo, ay mas lalo pang sumablay. Natuto ka lang ng ganitong pabalbal na estilo. Ang kamay ng paghiwalay ng buto at kasukasuan, at ang daan-daang ibon na sumasamba sa phones. Lapastangan, isang hamak na baliw lang. Naglakas loob pang siraan ang kagalang-galang na Chef God. Napakayabang, dapat siyang paluhurin para humingi ng tawad sa Chef God. Luhod. Luhod. Jeng Gohao, tingnan mo nga ang ginagawa mo. Anong klaseng tao ba ang nakuha mo? Hindi lang sira ang ulo niya. Kung ano-ano pang pinagsasabi ng bibig niya, ang dangal ng Kinyon Hotel, ay tuluyan niyo ng ipinahiya. Kung ako sa'yo, hindi lang kamay ang puputulin ko. Magpapakamatay na lang ako sa kahihiyan. Dabao, marami ka nang nagawa para sa Kinyon Hotel. Higit pa sa sapat. Ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa'yo. Umalis ka na. Ano mang mangyari, ako na ang mananagot. Master Jiang. Huwag kang mag-alala. Masdan niyong mabuti lahat kayo. Kung ano ang tunay na daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Kamangha-mangha. Ilang dekada na akong nagsisilbing hurado. Ngunit ngayon lang talaga ako nakasaksi ng ganitong kahusayan. Ngayon naintindihan ko na ikaw ay masdan niyong mabuti lahat kayo. Kung ano ang tunay na daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Kamangha-mangha. Ilang dekada na akong nagsisilbing hurado. Ngunit ngayon lang talaga ako nakasaksi ng ganitong kahusayan. Daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Ito ang tunay na daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Sandali, hindi. Ito ang pinakamataas na anyo ng daan-daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Ang pagbangon ng Phoenix. Ngayon alam ko na. Ang tanging makakahigit sa galing ni Tanglong sa paggawa ng sabaw ay isang tao lang sa buong kasaysayan. At iyon ay ang tao mula 3 taon na ang nakakalipas. Ang naglahong alamat. Ang Diyos ng Kusina, Xiao Lian. Ang Diyos ng Kusina, si Xiao Lian. Ang Diyos ng Kusina, Xiao Lian. Patay na. Nakalaban ko pa pala. Ang Diyos ng Kusina na mas maalamat pa kay Tanglong, Xiao Lian. Nakaalitan ko pa ang mismong Diyos ng Kusina, Xiao Lian. Dapat kanina ko pa ito naisip. Ang makagamit ng panloob na lakas sa ganoong antas. Tanging ang Diyos ng Kusina na si Xiao Lian lang ang may kaya. Sino pa nga ba? Nakalaban ko pa lang pala ang Diyos ng Kusina. At mapalad pang natalo sa kanyang mga kamay. Isa itong pambihirang pagkakataon. Kailangang samantalahin ang pagkakataon nito upang maging disipulo ng Diyos ng Kusina. Dakilang Diyos ng Kusina. Tanggapin niyo po akong maging disipulo. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Walang hiya. Napakawalang hiya. Mas mabilis pa siyang lumuhod kaysa sa akin. Tumabi kayo. Dakilang Diyos ng Kusina. Ako po ang gawin niyong disipulo. Dakilang Diyos ng Kusina, matalino po ako, tanggapin niyo ako, masipag po akong magtrabaho. Tama na, Xiao Lian, akala mo ba napakagaling mo na? Isa ka lamang basura na talo sa kamay ng aking gurong si Tanglong. Pagdating sa pagluluto, hindi ka makakapantay sa kanya. Kung hindi dahil sa ginawa niya noong palihim akong nilusob ni Tanglong. Makakarating kaya siya sa kinalalagyan niya ngayon? Sa hamak na galing sa pagluluto ng Tanglong na yan, kahit bigyan pa siya ng 100 taon, hindi niya mararating ito. Kalokohan, nabalitaan na ito ng aking guro. Parating na siya rito anumang oras. Wanghai. Sa buong mundo ng mga kusinero, sino ang hindi nakakaalam? Ginamit lang ng Master Mong si Tanglong ang pangalan ng God of Cookery para maging bagong God of Cookery. Pinapayuhan kita, huwag kang kumampi sa masama. Sino ang nangangahas na tawaging kampo ng masama? Ang disipulo kong si Tanglong. Sino ang nangangahas na pagsabihan ang disipulo ko? Siya ang God of Cookery, Tanglong. Hindi ko inaasahan ito. Ngayon, sina Xiao Lian at Tanglong. Ang dalawang dakilang God of Cookery ay narito. Magkakagulo ang mundo ng mga chef. Dabao, si Tanglong ay nandito para sa'yo. Mag-ingat ka.
Master, sa wakas ay dumating na kayo. Ang Xiao Lian na ito, ginamit niya ng iligal ang inyong pangalan. Kayo ang tunay na God of Cookery. Mabuti, gaya ng inaasahan sa aking mabuting disipulo. Wang Hai, pagdating sa antas, ako ang iyong Grand Master. Ngunit ikaw at si Tanglong ay nagtaksil sa inyong master at tradisyon. Wala kayong kahihiyan. Xiao Lian, tapos na ang iyong panahon. Hindi mo na deserve na maging God of Cookery. Nandito ako ngayon para hamunin ka. Xiao Lian, nangangahas ka bang tanggapin ang aking Feng Daoli? Ngayon, hindi lang kakayahan ang magpapasya, kundi pati na rin ang buhay at kamatayan. Hindi ko akalain. Nalalaban ka sa akin ng tapat at harapan. Bakit hindi mo na ginagamit ang mga madayang patakas na atake mo? CJ, tinatanggap ko ang hamon mo. Ano? Ang dalawang God of Cookery ay maglalaban sa isang Feng Daoli. Isang pagkakataong minsan lang sa isang siglo. Ginoong Lu, maaari ba kayong muling maging saksi rito? Hahaha, sige. Isang karangalan na masaksihan ang tunggalian ng dalawang God of Cookery. Isang karangalan para sa akin. Ipinapahayag ko. Tanglong. Xiao Lian, tanggap na ang hamon. Duelo ng Feng Daoli. Magsimula na. CJ, dahil pareho kayong may titulong Diyos ng pagluluto at nasa tuktok ng mundo ng kulinary, kaya sa duelong ito, huwag na nating sundin ang mga komplikadong patakaran. Ang labanang ito ay walang anumang kondisyon. Magluluto kayo ng kanya-kanyang putahe. At lahat ng narito ang magsisilbing hurado. Hayaan nating ang lahat ang magpasya sa resulta. Wala akong tutol. Wala rin akong tutol. Kung ganoon, magsimula na kayong dalawa. Xiao Lian, napaka-inosente mo pa rin tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Noong pinatay kita noon at hindi nahanap ang bangkay mo, alam ko na agad. Natiyak na babalik ka. Kaya sa loob ng 3 taon na ito, patuloy akong naghahanap ng mga pinakamasasarap na sangkap para sa sandaling ito. Hindi ko akalain. Ikaw ay kusa palang papasok sa bitad. Ano ang amoy na yan? Napakabango. Mabango nga, hindi ka labisan na tawagin itong pinakamasarap na putahe sa mundo. At hindi lang ito iisang uri ng bango. Napakaraming mamahaling sangkap ang pinagsama at pinakuluan ng matagal. Talagang mahirap isipin kung gaano kasarap ang sabaw na ito. Mukhang handang-handa si Tanglong. Paano pa mananalo si Dabao laban sa kanya? Tingin ko napakahirap niyan. Mukhang siguradong talo na siya. Hahaha. Narinig mo ba yun? Xiao Lian, siguradong talo ka na. Diyos ko, sabaw-sabaw pa ba ito? Wow! Napakasarap. Isa talaga itong walang kapantay na sarap sa mundo. Diyos ko po, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na sabaw. Grabe, napakahusay talaga nito. Mukhang perpekto ang kulay, bango at lasa nito. Dabao, sa pagkakataong ito, paano ka nalalaban? Xiao Lian, sumuko ka na. Talagang hindi mo pa ako lubos na kilala. Ako si Tanglong, hindi sumasabak sa laban ng hindi handa. Ang mga sangkap ko ay ang pinakamahusay sa mundo. Habang ang sayo ay puro bulok na dahon lang ng gulay. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo. Ahahaha! Pinakamahusay sa mundo. Sir, gising po. Sir, Gutom. Nagugutom ako. anong gagawin natin? Katatapos lang ng piyesta, at ngayong araw lang kami muling nagbukas. Puro tira-tirang pagkain na lang ang nasa kusina. Gutom. Sige, pagluluto kita. Heto, uminom ka na. Dahan-dahan lang. Naintindihan ko na. Anong ginagawa niya? Master. Sa tingin nyo, bakit kinuha niya? Ang mga bulok na dahon at basura na yan, anong binabalak niya? Ano man ang gawin niya, wala akong pakialam. Hindi niya mapapantayan ang gawa ko. Ang walang katulad na badha jumps over the wall. Xiao, ito ba ang iyong putahe? Eksakto, Pearl, Emerald at White Jade Soap. Anong Pearl, Emerald at White Jade Soap?
Isa lang itong kaning baboy mula sa mga pinakuluang bulok na dahon. Si Yao Lian, nakakahiya ka bilang nagpapakilalang chef god. Nagagawa mo talagang magpakain ng basura sa mga tao. Dabao. Mukhang ordinaryo lang ang itsura ng sabaw mo, at tila karaniwan lang ang lasa. Sigurado ka ba, ihahambing mo ba ito sa pinakamahusay na badha jumps over the wall ni Tanglong sa mundo? Eksakto. CJ, nakapagdesisyon ka na, mauuna ako. Napakasarap nito. Talaga? Tikman ko nga rin. Paano nagkaroon ng ganito kasarap na sabaw? Kamangha-mangha, Dabao, ang sabaw mong ito ay parang may mahika. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ako, Tama na. Lahat kayo ay nagkukunwari lang. Huwag niyo akong paglaruan kung pinaglalaruan ka ba namin. Malalaman mo kapag tinikman mo. Huwag mo akong bulahin. Ang lasang ito. Paano mo ito nagawa? Mula sa puso. Impossible. Ang aking natatanging badha jumps over the wall. Paano ito matatalo ng isang mangkok ng tirang sabaw? Hindi. Talo ako. Talong-talo na ako. Tapusin mo na ang sarili mo. Ang tunay palang sikreto ng pagluluto ay ang tapat na puso para sa pagkain. Sa wakas ay nahanap ko na ang pinaka-esensya ng masarap na pagkain. Nagbabalik na ang God of Cookery.